Praise the Lord. Nung aking pong pinapanood yung ilang short presentation po ninyo, I just reminded me by the Spirit, paano kaya ako kung hindi ako napalaya sa ganung uri ng sitwasyon? Maybe nasa 6 feet under the ground ako or nasa piitan sapagkat ganun-ganun po ang buhay ko nung dati. Ganun-ganun po. Pero sa yaman ng biyaya po ng Diyos sa akin, ay isang himala kung bakit ako nagbago. Binago ng Diyos. At ako po'y naniniwala na dahil po doon sa banal na galaw ng banal na Espiritu, may mga taong patuloy pong ginigising ng Diyos upang tuluyang mahubog ang kanilang kamalayan at mauwi sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang istorya marahil na masasabi natin na dapat ng kalimutan. Subalit, God allowed it to happen because God wanted to glorify in our life. Wala ho tayong ganda sa ating mga sarili. Ang ating Panginoon ay nagsasalin lang ng ganda sa atin upang maluwalhati po siya. Kaya tama po yung tema na inyo pong napili ngayon. Hango sa Old Testament, isang propeta ng Diyos na nagsabing, it shall come to pass na ang Diyos ay hihipo ng lahat ng tao upang kanila pong salitain ang salita ng Diyos, upang kanilang salitain ang hiwaga ng salita ng Diyos at the same time ay mabago. Kaya ako po ay naniniwala na the shackles of slavery from sin ay nakalaga na po tayo sapagkat ang Diyos po natin ay napakayaman sa kanyang biyaya at pagmamahal. Amen po ba? Kaya lahat po tayo ay wala po ng masasayang na sandali sa buhay natin. When the time comes na tayo po'y tumanggap sa Panginoon, dalangin natin, Lord, wag hindi na ako muli pang babalik sa magulo, madilim, malusak, maputik, walang halagang buhay, kundi ito po'y patungo na sa pinakamagandang bagay na inilaan ng Diyos sa buhay ng bansa sa atin. Amen po ba? Ako po ay nais mong tumati po sa inyo na ika-36 na anibersaryo sapagkat kunting-kunti lang naman po ang pagitan natin. Sa Tondo ho ay meron po tayong 28-year anniversary. So kunti lang naman, may lamang lang ngayon ng 8 taon sa amin. Pero at the same time, maganda ang sinimulan ninyo. Maraming kwento, hindi kababalaghan, kwento kung paano ang Diyos ay sumama po sa atin. Amen po ba? At napakaganda na pwede ipagmalaki. Ipagmalaki natin sa bawat ating makakadaupalad sa mundong ito kung gaano kabuti, kabait, at makapangyarihan ang Diyos. Amen po ba? Bago po ako magsalita ng ilang mga bahagi patungkol po dito sa inyo pong tema ngayon, nais ko lamang pong tingnan natin ano yung kalagayan natin sa mga sandaling ito. At ito po yung nais ng Diyos na maipadama sa atin. Andiyan pa po ba yung alab? Andiyan pa po ba yung init? Andiyan pa po ba sa puso natin yung pagnanais na maglingkod sa Kanya? Amen po ba? At nawa, ang dalangin ko, Lord, samahan mo po kami na habang hinihimay po namin ang mga salita mo, ay maisalin mo po sa amin ang tunay na kapahayagan kung paano ikaw po ang maluluwalhati. Kaya sa oras pong ito, nais ko lamang pong na yumuko po ang lahat. Panginoon, wala po kaming may pagmamalaki sa iyo. Actually, Lord, we are nothing apart from you. But because of your greatness and your loving kindness, mayaman ka sa habag, Panginoon. Ikaw ang namimili. Ikaw, Panginoon, ang naghahanap. At nasumpungan mo kami, Panginoon, sa isang kalagayan na wala po kaming ganda, wala kaming anumang uri ng may pagmamalaki sa iyo. Subalit, nagkaroon po kami, Panginoon, ng ganda dahil sa Jesus na siyang pinakamaganda sa iyong paningin, Lord, ay naisalin sa amin partly ang tilamsik ng iyong kagandahan, Panginoon. Salamat po sa hapong ito, sa umagang ito. Ang dalangin namin, Panginoon, ikaw ang masunod. Ikaw ang maging sentro ng aming selebrasyon
sa lugar na ito. Because kung hindi mo kami sinamahan, kung hindi mo sinamahan ang DIL Makati, Lord, hindi po sila makatutungtong sa ika-36 na adversaryo. But we believe, Lord, there's something great that you are stored for them, Lord. Marami ka pa pong gagawin sa lugar na ito, Panginoon, and even in the entire city of Makati, Lord. And even eventually, Lord, you are going to use them for your glory alone. Salamat po, Panginoon, sapagat may mga ganitong uri ng gawain sa lugar na ito. Sa pusod ng Makati, mayroong napaparangalang pangalang Jesus. At ito po ay hindi po namin maaaring kalimutan, hindi namin maaaring pabayaan. Lord, patuloy naming lilingapin, Panginoon, ang ministeryong pinagkatiwala mo po sa puso ng bawat sa amin. Lord, we ask the praise, anointing of the Holy Spirit, that whenever we deliver the word of God, there is something great happened. Even miracles, wonders that came from you. Salamat po, O Panginoon, sa po namin tinitiwala ang makaganapan ng programang ito, even the deliberation of your word. In the name of your Son, Jesus Christ, this we pray. Amen and amen and amen. Sige ho, palakpakan po natin nang masigabo ang pangalan at presensya ng Diyos. Hallelujah. Pakisabi nga po ulit sa inyong katabi, huwag mo muna akong kakausapin ako ng Diyos. Sige ho, sabihin mo sa Kanya, baka matempt siya na i-share sa iyo yung natanggap na text kanina. Mawawala po yung atmosphere of worship sa ating kalagitnaan. Bigyan lang po ninyo ako na sabi po ay 45 minutes. Gusto kong tumawag, gawin po natin 40 minutes. Amen ba? Amen po ba? Amen. Pakitapik nga katabi mo, are you excited today? Are you excited to be anointed by the Holy Spirit? Yes. Sabi ng Panginoon, hindi kayo tumatanggap dahil hindi kayo humihingi. Humingi kayo para kayo ay tumanggap at malubos ang inyong kagalakan. Amen? So therefore, the Lord is the one who will anoint us. But before that, bigyan po natin ng lundo itong initial observation matapos natin basahin yung Joel chapter 2 verse 28. Isang obserbasyon po ito. Many in the world today do not know God. Para sabihin natin, oh may Diyos, pero they did not know. They did not understand the way of God. Kaya nga ho, yung karakter ng Panginoon, lagi po niya pinapakilala siya, ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Because kung wala po ang Panginoon, kahit anong gawin ng tao, wala akong magagawa. Kapag hindi po ang banal na Espiritu ng Diyos ang nag-lead sa gawain ng tao, lahat po ay walang kabuluhan. Do you believe that? So therefore, yung fullness of God's plan, even in mankind will be re-educated us. Maraming tao gusto nila na mapagpala. Yes, of course, after tayo doon. Pero kailangan makita natin, malaman natin, ano ba yung grand plan of the Lord and the entire mankind. Of course, alam na po natin, gusto lang ng Lord na maibalik yung harmonious relationship between God and men. Nangyari po yun. Amen po ba? At nangyari yun sa iyo. Nagkaroon ka ngayon ng intimacy with God. Paano nangyari yun, Pastor? Hindi ko naman siya hinanap. Hinanap ka ng Diyos. Kinatok ng Diyos ang puso mo. At nung ikaw ay nagdeklara na tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon sa sarili ng tagapagligtas, the power of the Holy Spirit ay bumaba po sa iyo at yung iyong kamalayan ay hinipo ng Panginoon at ikaw ay unti-unti nang binabago ang yung dati mong lumang pagkatao ay isinaalis na ng Panginoon and after a while, the Holy Spirit anointing is upon you. Amen po ba? Kaya yung anointing of the Holy Spirit, dapat yan po ay parating binabantayan natin. Hindi ho yan dapat na one time lang. So the key indication that the Joel chapter 2 verse 28 primarily, ito po ay primarily refers to the future time period. Sapagkat ang dispensation noon ay ginagamit ng Diyos ang mga propeta para sabihin lang kung ano yung nasa puso ng Diyos. At the time of Jesus Christ, bumaba ang Diyos na ito, nagkatawang tao, and He handfully touched the men doon sa kanila pong kinasasapitang
karamdaman, sakit ng kalooban, emotional distress, handpick po silang hinawakan ng Panginoon. Pero bago po umuwi ang Panginoon sa pinagmulan niya, after the resurrection, nagtagubilin siya. Sabi niya, tarry in Jerusalem. I will send to you the Comforter, the Holy Spirit. So they are so excited, waiting to the anointing and the baptism of the Spirit upon their lives. At hindi po sila binigo ng Panginoon. So this point of time ay inilalarawan po sa atin, sa ating kapanahunan, na napakamakapangyarihan pala ang galaw ng Banal na Espiritu. Amen po ba? Kinakailangan ikaw mismo sa puso mo bilang mananampalataya, Lord, I want the anointing of the Holy Spirit. Whatever you wanted to do, ano man ang nais mong gawin sa buhay mo, ano man ang nais mong gawin according to the ministry that the Lord entrusted to you, you should ask the anointing of the Holy Spirit. Amen po ba? Hallelujah. Sapagkat ang Diyos po, ayaw niya na ang buhay ng tao ay masayang na lamang ng gayon na lamang. Hindi dapat masayang ang buhay ng tao. So, punta po tayo sa isang katanungan, what does it mean that God will pour out His Spirit on all people? Ito po ba'y naganap na? Yes, of course, balaon nang naganap. Ito po ay isa pong kaganapan in the book of Acts chapter 2, verse 15 to 17, ay nung sila po'y babaan ng banal na Espiritu ng Diyos, during that time, ay napagkamalan po silang mga lasing. At sila po'y nagwika ng mga iba't ibang wika. Excuse me. Kaya nga sabi po dito ni Apostol Peter, na saying it about the third hour of the day, verse 16, but this is what that's spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, saith the Lord, I will pour out my Spirit upon all flesh. Matindi po dito. Totoo ba that the anointing of the Holy Spirit will pour out upon all flesh? Sa palagay po ninyo, sa lahat ba? Kahit ba sa mga ang isip ay hindi matuwid sa Diyos, ay bababaan ng banal na Espiritu? O ito kaya ay para lamang sa mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas? Pag sinabi yung flesh, ito po'y galawan ng ating mga kaibuturan. It is not this kind of body. Ito po yung sa kaibuturan ng ating puso na nakadama ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya ito pong sermon na ito ni Peter ay kumonekta po ito sa propesta o sa propesya ni Joel because nagkaroon po ito ng kaganapan sa kanilang kapanahunan. Sa kanilang pagsunod kay Jesus, tarry in Jerusalem and you will be dwell by the Holy Spirit. At sa kanila pong pagtitiyaga at sa kanilang pananalangin, matching with fasting o pag-aayuno, ay binabaan po sila ng Banal na Espiritu. At sila po ay nag-prophesy. Sila po ay nagwika ng mga iba't ibang wika. Did you experience that, my brothers and sisters? Naranasan na po ba niyo na kayo po'y magsalita ng iba't ibang wika because the Holy Spirit is dwelling in you? Amen? Kung hindi pa po, ay ito po'y ating pakanasain. Pakanasain, hingin natin sa Diyos, Lord, I wanted the anointing of the Holy Spirit in my life. Hindi ko kaya na mabuhay ng may katagumpayan without you. Amen po ba? That's why in the day of Pentecost, they experienced, when they followed Jesus Christ, admonition para sa kanila. In the upper room, about 120 disciples conversed in that upper room. They experienced the Holy Spirit power. Ibig sabihin po noon, even the very presence of Jesus Christ Himself, naandun kasama po nila. Ano pong sabi po sa John 14 verse 6, and I quote, sa John 14 verse 6, hindi po maaaring bumaba ang Banal na Espiritu na hindi po ito alam ng Diyos. Ang sabi po dito, gaya ng ipinangako ng ating pong Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way and the truth,
no one comes to the Father except through me. Sabi niya, except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you don't know me and have seen Him. Sa makatuwid, mismong ang Panginoon ay nagtumitiyak niya na kapag ikaw ay kumikilala sa Kanya at tinanggap mo siya bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, sumasama sa iyo ang Banal na Espiritu. Amen mo ba? Hindi ka pwedeng samahan ng Banal na Espiritu without believing on the Lord Jesus Christ. Even without accepting Him as your personal Lord and Savior, hindi maaaring bumaba ang Banal na Espiritu sa atin. Napakahalaga po nito mga kapatid, that this event marked a notable difference in the Spirit rule from the Old Testament time. That the Spirit had previously only empowered certain individual and sometimes only for a particular period of time. Hindi ho parati. Kung mayroon lang nais na sabihin ng Diyos, pakikilusin niya ang kanyang lingkod, na ang puso'y dalisay sa kanya, at pasasabi niya kung ano yung nasa puso niya. Pero kakaiba po itong ginawa ng Diyos sa buhay nila Peter. And among those disciples at that time, nung kanila pong pinapangaral si Kristo, nang nangyari po, thousands of people received the Lord Jesus Christ and they are saved. According to Acts chapter 2, verse 38, di po ba? 3,000 people believe. Pag sinawang believe, nanampalataya. They did not know Jesus Christ at that time, but because of the anointing of the Holy Spirit, grabe ang kapangyarihan ng Banal na Espiritong humipo sa mga puso. Just say the words, say Jesus among His disciples. Sabihin mo lang ang salita ko. Kumbaga ay may kapangyarihan ang salita ng Diyos na magbago ng buhay ng tao tulad ng nangyari sa buhay mo. Amen po ba? Maaari po natin sandaling palakpakan ng ating pong Panginoon. So at the same day, according to Acts chapter 2:38, yung araw na yon, marami ang na-convert. They did not question, but they received the power of the Holy Spirit. That even the Gentiles, pag sinabi yung Gentiles, they are not pure Israelites. Sila po yung mga dayo. Sila po yung mga hindi po kalahi ng Israel. But even them, they received the Holy Spirit. In Acts chapter 10, verse 45, according to the phrase of the Bible, the believers from among the circumcised were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles like me and like you, like us. We are not Hebrew, we are not Jews, we are not Israelites, we are Gentiles. Wala ho tayong Diyos. But because of God's amazing grace, Lord, salamat po na kami po ay iyong inayos, binago. Isa lang naman ang kondisyon ng Panginoon eh. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. At maging responsable tayo sa pagtanggap na yon. Amen po ba? Ang tinanggap po natin ay yung regalo ng Diyos. At kapag regalo ng Diyos yan, you have to cherish it. You have to guard it. Kailangan bantayan mo. Sapagkat kapag ang regalong yan ay nabaliwala at pinabayaan mo, ang nakalulungkot na mangyayari sa atin, mas masahol pa kaysa sa dati natin kinilalagyan. Kaya seryoso tayo. Amen po ba? Sapagkat ang mga anak ng Diyos, sila po ang kinasiyan ng Banal na Espiritu at sila po ang nakatatanggap ng kapahayagan ng Diyos. At kung tayo ang nakatatanggap ng kapahayagan ng Diyos, isasalin din natin ito sa mga hindi pa nananampalataya upang mapapurihan at malawalhati lamang ang Diyos. Amen po ba? So therefore, God is lavishing His Spirit on everyone who believe. Pag sinabi yung who believe, sila lamang po ang pananahanan. Hindi po ito yung gaya-gaya na, uy, ano nangyari dyan? Nag-i-speaking in tongue, nagsasalita ng ibang liwiga. Ako rin, gusto ko rin ng ganyan. Gusto ko rin ng ganyan. Gusto ko rin maging bida. No, hindi po ganun ng Diyos. Ang Diyos, hinihipo niya ang mga puso ng tao. At pagkarapat dapat siya at naramdaman ng taong yun na siya po ay ini-intervene ng Banal na Espiritu, magkakaroon po siya ng tinatawag na conviction. Lord,
Ako ba yung gusto mong baguhin? I am ready. That's why sabi po dito, regardless of culture, nationality, and or ethnicity, all people, as Joel said, were offered this gift. Do you remember that the Lord said, according to Peter, now I know that the Lord doesn't show favoritism. Hindi siya nagtatangi. Isipin po ninyo, hindi tayo tinangi ng Lord. Hindi siya nagsasabing, paborito ko yan dahil yan ay po ay, gwapo, gwapa. Yan ay galing sa angka ng mga mananampalataya. No, it doesn't mean like that. Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ano man ang ating pong pinagmulan, ano man po ang ating kultura, just the same, mahal tayo ng Diyos. Bakit po kailangan naman tayong bumaan ng Banal na Espiritu? Bakit kinakailangan tayong hubugin ng Banal na Espiritu? Sapagkat not only primarily, but you have to be corporately anointed by the Lord. Sapagkat si Jesus Christ ang pinagmumulan ng anointing. At dahil si Jesus Christ ang pinagmumulan ng anointing, ibig sabihin, all His followers, all the believers of Jesus Christ must be anointed also. And that is you, my brother. Amen po ba? And that is you, my sister. You have to be anointed by the Holy Spirit for be and good and right thing. You have to do the right thing of God. Kung ano po yung will ng Lord, yun ang iyong gagawin. Hindi ka sasablay doon. Amen po ba? Sapagkat pinapatnubayan ka ng Banal na Espiritu. Amen. Yun po ang nais ng Lord according to Joel chapter 2 and 3. That's why, however, the initial fulfillment of this prophecy has already begun, as noted by the Apostle Peter, allowing all who follow Jesus Christ today to experience the blessing of the Holy Spirit living with them and empowering them for Christian service. Yun na yun. Ito na po yung pinakalundo kung bakit po tayo ina-anoint ng Holy Spirit. Sa palagay nyo, nung sinabing, I'm excited to be anointed. Yes. And what is the reason? What is the purpose that the Lord will anoint you? Ano sa palagay mo? Bakit ka i-anoint? Bakit kakasihin ka ng Banal na Espiritu? Bakit pupuspusin ka ng Banal na Espiritu? Para magmalaki? Para bida? No. You have to do the will of God in service to other people. Amen po ba? Kailangan magdadala ka ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon at isasalin niya sa iyo ang karunungan, kaalaman, katalinuhan at pupunuin ka ng salita ng Diyos. The mind of believers will be saturated by the fullness of God Himself. Otherwise, ang pagiging Kristiyano po natin ay sa turing lang. Kapag hindi po tayo nakapagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, isang malaking responsibilidad po natin yon. Ang pagiging Kristiyano po pala ay malaki ang responsibilidad. Because the Lord who chose you, who chose us to be the vessel of His honor, making an honor to the King of Kings and to the Lord of Lords. Malibang gawin po natin yon, ano man ang uri ng anointing na tatanggapin natin is in vain sapagkat hindi natin magagamit yon kung hindi natin talaga gagamitin yon for God's glory. Kaya ito pong inaaral natin ito. It is not only to experience the anointing of the Holy Spirit, but will going to empower you. Isipin po ninyo, anong uri ng kapangyarihang meron ang mga anak ng Diyos once the Holy Spirit anointed him. Sa tingin po natin, anong uri ng kapangyarihan magkakaroon ka? Gagawa ako ng ganito. Hindi ho magic, hindi ho magic ang anointing. Ang anointing po ay pagganap ng kalooban ng Diyos. Siya ang nagpapaganap, ikaw lamang ay magiging vessel of His honor. Daluyan ka lang. Amen po ba? Hindi ikaw ang bida. Amen? At isipin po ninyo, salamat po Panginoon, naging daluyan ako ng iyong kaluwalhatian. Kahit hindi ako karapat-dapat, ay naging daluyan mo. Amen po ba? Kaya sinasabi natin, yung taong yan, kapag nakita ko yan,
parang gusto kong yakapin yung taong yan. Pag nakita ko yan, parang iba yung pakiramdam ko. Pag nakasalubong mo ang isang taong believers and anointed by the Holy Spirit, may kakaibang, sabihin natin, karisma. May kakaibang dating ang taong yan. Bakit? Pagsalita pa lang yan, may halaw ng pagmamahal, may halaw ng concern, may pagmamalasakit. Ganyan po ba ang mga Kristiyano? Pag kinakausap ng hindi Kristiyano, ay nawiwiling kausapin? Naranasan po ba natin yan? Pumunta ka sa isang palengke, sasabihin sa iyo ng iyong tendera, "Oy, kanina pa kita hinihintay, suki." Kasi kapag ikaw ang nagbuya ng mano, marami ang bumibili pagkatapos mong bumili. Amen po ba? Minsan sumakay ako ng jeep sa Pretel, walang pasahero, ako lang. Maya-maya, mapupuno na yung jeep. Bakit? Kasi naandun ka. Andyan po ba tayo? Kung nasaan ang presensya ng Lord, andun ang imbitasyon ng Panginoon. And what had happened to you? Anong nangyari sa iyo, patotoo mo? Nung ikaw ba'y naandun sa lugar na yon, merong mga taong nais kang makilala? May mga tao bang nagnanais na ikaw ay makadaupalad? Nawiwili ka bang kausap? Or nagugustuhan kang maging makita? Sapagkat kakaiba ka. Pakitapik mo nga katabi mo. Kakaiba ka pala. Kakaiba ka pala. Anong pakaiba? Excuse me. Ang pagkakaiba po, ito, diretsahan ko pong sasabihin sa inyo. Ang pagkakaiba, sinasamahan ka ng Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang Banal na Espiritu. Yun ang malaking pagkakaiba. Andun sa iyo yung bunga ng Banal na Espiritu. Mapagpasensya ka na, mapagmahal ka na, mabait ka na. Tingnan mo nga uli ang katabi mo. Mabait ka na pala. Mapagpasensya ka na pala. Hindi ka na pala magagalitin. Oh, come on. Let that be real sa ating mga puso. Lord, salamat po sa puspos ng Banal Espiritu. Gusto ko na dago ko ng taong ito, pero may pumipigil sa akin. Di po ba? Kasi hindi ka nagana dating ganun eh. Ang buhay ko po, makatingin na lang tayo, bubugan na sa tundo. Ang sama akong tumingin po noon, para akong kamakain ng tao. Sabi sa akin ng isang sanggano ron, "Sino ba yung tao? Sama ng tumingin. Ay, may balisong." Sabi ko, "Hayaan mo siya. Tingin lang naman, hindi mo siya masasaktan." Pero naghahanda rin ako ng ice pick. Ganun po ako karahas. I did not elaborate the things that I have done in the sight of God. Hindi ko na kailangan ikwento. Pero yung buhay ko, nakita ko. Panginoon, kung hindi mo pa ako na-aresto, where are me now? Nasaan ako ngayon? Amen po ba? Kaya nga sabi ko, Lord, salamat po. Yung role ng Holy Spirit sa atin, pagtibayin po natin. Hindi lang siya dumaan. Hindi lang siya dumaan. Hindi lang siya bumisita. Huminto po sa harap mo. Huminto po sa tapat mo. Hindi ka lang niya tinapik. Niyakap ka pa. Hindi ka lang niyakap. Sumama pa sa'yo. Saan ka man naroon, sasamahan. Papatnubayan ka ng Banal na Espiritu sapagkat you are chosen by the God of heaven. Hallelujah. Yan ang kulang. Nung magpiyasto ka makailan sa tondo, grabing tao, sobra. From 9 o'clock, pastor, in the morning, up to 8 o'clock in the afternoon, mga bata, matanda, nagsasayawan, walang wawa. Ang sabi nila, naglilingkod sila doon sa isang kahoy na maliit. Sinasayaw nila, paparami ng paparami. Paparami ng paparami. Kikilabutan ka doon sa kapahamakan na naghihintay sa kanila dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Parang sinasabi, marami kami kaysa sa inyo. Tumitingala sila sa Jesus Lord Church, sa lugar natin sa Tondo. Sabi nila, ba't wala naman tao ata dyan? Kasi pumaparada sila. Ang akala nila, para maging malapit ka sa Diyos, paramihan. Hindi po paramihan. Ang paglapit sa Diyos,
taimtiman ang pagsapit sa Diyos. Taimtim ka sa puso. Sapagkat ang kaligtasan ay individual, hindi corporate. Amen po ba? Amen po ba? Kaya you have to guard our heart. Every time that we, the Lord, may pagkakataon na tayo in-anoint, hindi po ito 1 year lang. Although ito po ay ginagawa po natin for a year, once a year, pero ang anointing ng Lord, you have to be continued in our life for us to be the vessel of His honor. Ang ipinagmamalaki mo sa Jesus, hindi yung ikaw ang ipagmamalaki mo. Yung ginawa mo, hindi yun ang ginawa mo, pinagmamalaki mo. Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, ang ipagmamalaki mo. Sapagkat without the anointing, we are lost. Wala tayo. Talo tayo. Amen ba? So what more could I say? Empowering for Christian service. Isipin po ninyo. Ito, isang malaking kwento po sa amin ito. Sa dami-dami ng tao sa mundo, ilang tao ang nayaya mo para pumasok, para sambahin si Kristo for a year? Hinamon ko po sila. For almost 28 years ng anibersaryo ng Tondo sa gawain doon. Parang napakabalam, parang napakadalang, parang nahihiya, nauumid. Sabi ko, ito po hindi naman po sa ayaw ko pong maging judgmental, pero ito pong nakikita ko, parang mabagal ang usad ng evangelism. That even in Tondo, almost millions of people, and yet sila po ay nararahuyo na, tama na sa kanila, yung pasayaw-sayaw sa kalye, dala-dala yung kanila pong mga Diyos-Diyosan. Pabata ng pabata. Pabata ng pabata. Akala ko matanda lang. Pabata ng pabata ang sumasayaw. And they are enjoying, dancing in the street. Parang nakikita ko yung nangyari sa Brazil. Isinayaw yung kanilang mga Diyos-Diyosan. After a week, bumaha. Hindi po literal na baha ng Holy Spirit. Literal na baha ang pumuksa po sa kanila because they are enjoying, glorifying the things that the Lord hated. Yung kinamumuhian nila ay kanilang ginawa. So what is the think of this? Ano po yung dapat nating gawin? Ano yung dapat po nating pakaisipin, mga kapatid, before we receive the first anointing of the Holy Ghost? So there's the importance of repentance. The Holy Spirit is poured out upon penitent. Kapag nakita ng banal na Espiritu na itong vessel of His honor na ito ay walang cobwebs, spiritual cobwebs, walang sapot. Kumbaga, at the center of his life, walang nakikitang dumi ang puso nito. Oh, gustong-gusto itong panahanan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Gusto ko lang po i-remind ng bawat isang mananampalatayang kausap po ngayon, anong tawag po sa atin? We are the temple of the Holy Spirit. I have to be reminded for this. Templo ako ng banal na Espiritu, pero ano yung aking ipinapasok sa ulo ko? Ano yung ginagawa kong hari at reyna ng aking puso? Sino ang lagi kong iniisip? Ano ang nais kong laging gawin apart from God? So ito po ang nangyayari ngayon. Kaya ngayon, pinag-iingat po tayo ngayon because we are in the last of the last days. Sabi nga ni Kuya Ed, tayo po nasa mga huling araw na. Wala kang ginagawa, pag bibintangan ka, paniniwalaan yung nambintang sa'yo. Ganyan po karumi ngayon ang isipan ng tao. Pumasok ka lang sa isang lugar na kung saan ay may nagiinuman. Ba, si pastor umiinom din. May nakasabay ka lang na babae sa tricycle. O si pastor may kasamang babae. Ganun po karami. At hindi po yun. Imimedya ka na. Are you there? Ano yung nangyayari ngayon sa ating buhay, sa ating pamahalaan? Anong nangyayari ngayon sa ating paligid? Gumawa ka ng kwento, mas paniniwalaan, papapangitin pa. Because there is no presence of Holy Spirit.
Kapag may presence of Holy Spirit, mananaig sa iyo yung conscience, mananaig sa iyo yung paggalang, mananaig sa iyo yung pagkatakot sa Diyos, mananaig sa iyo ang pagpupuri at passionate love for God. Amen po ba? Kaya ang Panginoon, nais niyang laging kang samahan. That whenever you utter the praises of the name of the Lord in your life, may kapangyarihan na parang ito ay dumadaloy sa mga taong kausap mo. Amen po ba? Did you experience that? Sa inyong workplace, say for instance, nagtatrabaho ka sa isang malaking kumpanya o isang ordinaryong kumpanya, kilala ka ba bilang mananampalataya? Kilala ka ba bilang born again? Kilala ka ba bilang believers ni Kristo? Kilala ka ba bilang followers ni Kristo? Did you honor God in your workplace? That is the anointing. Kaya paborito ka kapag kayo nanalangin, pag-pray mo nga, Brad, ang ating pagkain. Then, you are to heed to pray for the food. Bang, believe sila sa'yo. Born again ba yan? Kristiyano ba yan? Anong pagkakaiba sa isang uri ng pananampalataya sa ating kapanahunan? Bakit sinasabi na, Kristiyano ba yan? Born again ba yan? May mark of difference po tayo. Kapag po tayo nananalangin, sinasamahan tayo ng Diyos. Amen po ba? Do you believe that? At kapag nanalangin ka, pinagtitibay ng Diyos ng bawat salitang mamumutawi sa iyong bibig ay may kapangyarihang humipo ng tao. That is the anointing of the Holy Spirit. Yan po ang mahalaga. Yan po ang pagkakaiba. So, the Holy Spirit is poured out upon the penitent in Acts chapter 2, verse 38, as I reminded everyone, according to the Bible, repent, ang sabi po ni St. Peter, repent. Ito po yung pangunahin yung sinabi, repent, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. And penitence, keep back the full incoming of the Spirit into the heart. Even in Romans chapter 2, verse 5, ano pong sinasabi po doon? Kapag hindi ho nagsisisi ang tao, ay hindi po siya panganahanan ng Banal na Espiritu. Ang sabi po sa chapter 2, verse 5 ng Romans, bear with me, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are stirring up against yourself for the day of God's wrath, when His righteousness judgment will be revealed. Nakakatakot po ito. Kapag ang isang tao pala hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan, hahatulan siya, dadaloy sa kanya hindi pagpapala, kundi yung igagawad ng Diyos ay yung kanyang galit dahil tinanggihan ng tao ang iniaalok na kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang tanong nga dito paano, pastor, yung mga taong nasa bundok na hindi napuntahan ng mga mangangaral, sila ba'y maliligtas? Yes. Kasi ang tao po, kapag kahit saan ng dako, meron siyang conscience. May konsensya siya. Meron siyang budhi. Amen po ba? May budhi siya na nangungusap ang Banal na Espiritu. Mali yan. Huwag mong gawin yan. Huwag kang magbintang. Huwag kang mag-isip ng masama. There is your conscience. There is good conscience. Amen po ba? Kung meron mang bad conscience, merong good conscience. Amen po ba? Kaya ang tao, alam niya kung ano yung masama at mabuti. Amen? How much more, kapag siya po'y kinasiyan ng Banal na Espiritu, magagawa niya at gampanan ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kalulatian. Ang Diyos ang maluluwalhati. Amen po ba? Nacha-challenge po ba tayo? Lord, salamat po na ako po'y napili mo, na ako po ay dinadaluyan ng presensya mo for me to be the vessel of your honor. Now I will speak out your word. I uttered your very word, that meaningful word, for other people to be saved. Yan po ang essence. Kung bakit ka ina-anoint ng Banal na Espiritu. Hindi lang parang lumakas ka spiritually, to be spiritually healthy, to grow up. Pero hindi po may pinagagawa ang Lord sa iyo. Kapag tinanggap mo ang Banal na Espiritu ngayon, after your asking forgiveness, may ipagagawa sa iyo ang Diyos. I'm telling you this. Sapagkat ayaw ng Lord na manahan siya sa iyo
na wala kang gagawin para sa Kanya. Amen po ba? So ano pong sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9? It says, God's desire everyone to come to repentance. You have to ask for His help to deeply repent. Bakit ko naisip itong salitang ito na idagdag? It's because so many people, even Christian, nasanay na parang namamad. Yung isip at puso ay nasanay na sa paggawa ng hindi maganda. Amen po ba? May mga taong, yes, of course, nakakapunta sa church, pero pag ang salitang Lord, nasaling ang kanilang isipan at puso, parang hindi na nagbabago. Amen po ba? Pero kapag ang puso ng isang tao ay nabago at nagpabago sa banal na Espiritu, makikita po natin dyan yung bunga. Ano yung bunga? Yes, of course, ang unang-unang bunga niyan, mag-aakay siya ng maraming kaluluwa sa paanan ng Panginoon. And He will be the good witness in the vineyard of the Lord. Magiging mabuti siyang patotoo na ikaw ay nabubuhay sa presensya at kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's why one must sincerely repent of his sins in order to be forgiven. Another one, the last one too. The last two one. A prayer of utterance. Ito po yung prayer of utterance. What is the kind of prayer that you uttered? Mga magulang kapatid, kasama ba natin ang Diyos? Yes, of course, pag humingi ka na sa Panginoon, ang sinasabi mo, Lord, bless me like this, like what? Pero hindi po ganun ang tamang panalangin. Ang tamang panalangin, Lord, I know and understand that you wanted me to be your vessel of your honor. Do the right thing, Lord, in my life. Hindi ko kayang gawin sa aking ganang sarili at kapasihan ang mga bagay na gusto ko. Gusto kong samahan mo ako. Amen po ba? And after a while, makikita mo yung hinihingi mo, yung pangangailangan mo, ibibigay na ng Lord. Amen po ba? Ganun po siya. Unahin mo lang siya. Obey first. Amen po ba? Why? Because we are dependent on the Spirit to breathe through us. Gusto natin, Lord, yung hininga mo ang aking matanggap. Yung hininga mo ang aking ikabubuhay. Amen po ba? Because apart from this living bread of the Spirit, all we did is in vain. Remember? Yung hininga ng Diyos binigay sa iyo. Amen po ba? Sa atin. Tama po ba? Naaalala po ba natin? Yung hininga ng Diyos, ang ginagamit natin sa buhay na ito. Paano kung pumitik ang Lord at pinigilan niya yung paghinga? Goodbye. Pero bakit kaya nananatili pa tayong buhay? Ano sa palagay nyo? May ipagagawa pa ang Diyos sa iyo. Kaya kinakailangan kanyang kasihan ng Banal Espiritu to be the best of His honor. Saan ka man dumako, sasamahan ka ng Diyos. Do you want that kind of anointing? Yes, kanina ho ako'y na-bless. Yes, of course, they are just portraying the kind of person, but most precisely, they are doing what the will of God is in their life. They are doing. Dati, mahihiyain ng mga taong ito, I believe. Dati, hindi naman sila humaharap sa maraming tao. Pero ngayon, ang kakapal na ng mukha. Just to give glory to God. Amen po ba? Ganyan po ako nung umpisa. Nasalang ako sa monologue. Paggagaling ko sa trabaho at 5 o'clock in the afternoon, pupunta na kami sa isang lugar sa Tondo, magpo-portray na kami ng monologue. Ang papel ko noon, hindi kayo maniniwala, bading ang papel ko. Pero maraming bading ang na-born again sa Tondo. Because of that kind of portrayal. Sabi ko, Panginoon, siguro kung wala yung mga gadget, patuloy kami mag-evangelize. Portraying a kind of people na wala pa sa Panginoon. Ginamit po yung monologue na yun at that time. At marami pang na-born again sa Tondo. So what does it mean kung wala pang Banal na Espiritu? Hindi ho tayo lalago.
But because of the Holy Spirit indwells in us, meron kang gagawin na hindi mo akalaing magagawa mo. Amen po ba? Pansinin mo po. Meron kang ginagawa na hindi mo akalaing magagawa mo just for God's glory. And that is the anointing of the Holy Ghost. As I ended this morning, so the whole man needs to be immersed in God so that the Holy Spirit may operate and the dying word may have the ministry of life. Ibalik natin yung buhay. Maybe sa loob ng tahanan, maybe in your neighborhood, maybe in your barangay, para nakita mo, oh, wala nang kabuhay-buhay ang barangay nito. Sorry po sa term. Pero how about you? What are you doing in your barangay? What are you doing in your family? Yung lahat bang pamilya mo ay nakakilala na sa Lord? Lahat bang tito mo, tita mo, nadala mo na sa Panginoon? How about your friends? How about your enemy? Amen mo ba? But because to anointing, magagawa mo yun, kapatid, na maakay ang tao sa paanan ng Panginoon, sapagkat yun lang naman talaga ang dapat natin gawin. First, passionate love for God. Then, you have to have your love and compassion to other people. And you are doing it with integrity. With the fullness of the anointing of the Holy Spirit. Amen po ba? Because without the anointing, you can never do it. So what more? After immersion on God, so that the Holy Spirit may operate, makakapag-operate ng Banal na Espiritu. Hindi po tayo tumanggap lang sa Panginoon base doon sa John chapter 1, verse 12. Those who believe, those who surrender their life into Jesus, they have the right to become children of God. Hindi po doon natatapos. Kailangan kasihan ka ng Banal na Espiritu para magawa mo yung tunay na kalooban ng Diyos na hindi mo iniisip. Ang Diyos mismo ang magmamaneho ng buhay natin. Amen po ba? Hallelujah. We are so blessed because kaharap mo ang iyong kapwa mananampalataya when you are portraying the things of God. How about in the outside world? How about in the outside world? Kapag iba na yung tao, kapag hindi na mananampalataya nakatingin sa iyo, what they are saying about you, they are blessed too? Napagpapala mo pa rin ba siya sa buhay niyo? Amen po ba? Natin? Of course, kinakailangan. So, what is the application? An application here is we want our whole being to be full of the life of our Lord, that the Holy Spirit can speak and act through us. This is the breakthrough of the Holy Spirit. Gusto nating magtagumpay ang buhay natin, kailangan ang Banal na Espiritu ang manguna at gumawa sa atin. Amen po ba? We want to live always in Him. We cry out for the inspiration of God of power. Yes, hindi po naman pagdadamot ng Diyos yun, mga kapatid ko. Do you want the fulfillment na ang lugar na ito ay halos wala ng pahinga sa gawain ng Diyos? Do you ask for that? You are asking for that, Lord. Hindi lamang 3 session, gawin mong 4, gawin mong 5, gawin mong 6. Wag ho yung, wala nang pahinga, pastora. 24/7 na tayo ngayon dito. So what? Amen po ba? Dumadami ang gawain, dumadami din ang workers, dumadami din ang leaders, dumadami din po ang mga pastor, dumadami din po ang minister sa Makati pagkat ang Diyos ang nagpapalago ng gawain because of the anointing. Amen? Huwag ninyong isipin, maliit lang itong lugar namin, pastor. No, you can have multiple sessions. During pandemic, or before the pandemic, meron kaming 5 services. It started at 5 to 7 o'clock, 7 to 9 o'clock, 10 to 12 o'clock. Sunod-sunod po yun hanggang gabi. Bakit nanamlay? Bakit sumuko? Kasi nga po, may umagaw.
may umagaw ng pansin. May umagaw at umaagaw ng pansin sa mga anak ng Diyos. And what is that? The world system. The world system. Ang sistema ngayon, agawin ang kamalayan ng mga Kristiyano at hindi magawa ang tunay na kalooban ng Lord. Whereas we wanted the breath of life to be divine, we want the glory, we want the miracles, we want the wonders that work out the plan of the Most High God. And we want to be absorbed by God. And we want to know nothing among men except Jesus, in Him be crucified. Yun lang naman po ang bahagi ng natin sa mundong ito eh. After na tayo makakilala sa Lord, isipin mo, ano pa yung bahagi na kailangan mong gawin, mga kapatid? Glorify God in your life. The most thing that you have to do. Because in the last days, kapag punta natin sa accounting, pag ating pagpunta na po natin sa harapan ng Panginoon, sasabihin ng Lord, what have you done in my name? And through my name, what you have done? Hindi niya titingnan yung achievement mo, ang titingnan niya kung anong ginawa mo sa pangalan ng Panginoong Yesus, sapagkat hindi ka naman iniwanan ng Panginoon. The anointing of the Holy Spirit is upon you. Whenever you ask for it, then the Lord will always guide you. In the time of reckoning, my brother and sister, sa pagsusulit ng mga ganap, baka rin hindi pa ngayon, the Lord is always asking us to fulfill the great commission of the Lord. And because of the great anointing of the Holy Spirit, you can do and pass the test. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Before we do that, whenever we ask the anointing of the Holy Spirit, we have to ask for it. And we have to repent from all our sins and wrongdoings. First and foremost, Lord, I want to be the vessel of your honor. I want to do the glory of your name partly in my life, Lord. Use me for your glory. Amen po ba? Did you come and across to your mind, Lord, use me for your glory. Sawa na ako, Panginoon, sa ginagawa ko na hindi nakapagbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. My time, my effort, my energy, parang nawaubos na lang aking lakas. Pero pag aking sinoma total, Lord, hindi kita isinama. Hindi kita isinama. Samantalang ikaw, sabi mo, I will never leave you. I will never forsake you. That is your promise, not only to Joshua, but to all believers of Jesus Christ. Amen po ba? This time, just go back to the altar of the Lord and say to God, Lord, here I am. Here I am, Lord. I want to do your will. Amen po ba? May isang awit po akong naalala. Sabi doon, oh, here am I, O Lord. My heart is all yours. Siguro po kung babalikan po natin, pangako mo yan. Maybe 10 years ago, maybe 5 years ago, 15, 20 years ago, you are saying, Lord, my heart is all yours. Maybe this moment, nire-remind tayo ng Holy Spirit, bakit hindi mo ibalik yung first love mo sa akin? Amen mo ba? Balik natin. Tayo po tayong lahat. We ask the anointing of the Spirit, but we have to present ourselves to Him. I-presenta po muna natin ang ating sarili, Lord. Andito ako, Lord, nagkulang, nadumihan ko. Nadudumihan ko ang pangalan mo. Cleanse me with your blood, Lord. I want to go back to your altar. I want to die in my own thinking, Lord. Say it to the Lord right now. Sing it